grade 6 students sa aton nga klase sa second week sa aton third quarter. And before we start with our lesson this morning, may I request first everyone to please close your eyes for our prayer. Heavenly Father, thank you for this wonderful gift of life you have given to each and everyone. Madamo nga salamat sa padayon nimo nga paghatag sang imo blessings, padayon nga pagpatawad sa amon nga mga sala, kag padayon nga paghatag sa amon sang safety all throughout sa tanan nga challenges, kag mga dangerous nga gakalatabo sa kalibutan. Lord Jesus Christ, we surrender everything to you and we offer our life to you. As we start with our lessons this morning, kapangayod kami sang kaalam para magamit namon kag maintindihan ang amon topic sa sini nga adlaw. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Okay, class, for our Bible verse of the week, it is taken from the book of Proverbs, chapter 15, verse 13. A merry heart does good like a medicine, but a broken spirit dries the bones. Kabalugid kita nga kinahanglan naton mangin balance sa ang aton nga lawas, both physically, spiritually, emotionally. Bayro kinahanglan gid naton ang aton gid nga spiritual nga panglawason nga kinahanglan ini siya makakaon gid sang pulong sang Dios, mabusog gid sang pulong sang Dios. Kay ano naton ang lawas naton nga physical kung spiritually weak kita. Amo ina siya nga kinahanglan gid naton nga magtuon sang pulong sang Dios para mapakaon naton ang aton kalag, ang aton spiritual nga panglawason. Hindi nga puro lang kita physical, kay ang physical anuhon ta ina kay kung mapatay na kita kag madula na kita sa kalibutan, hindi na to naton magamit ang aton physical nga panglawason didto sa ginharian sang Dios, kundi ang aton gid nga spiritual nga panglawason. Aton nga ipangabuhi ang tanan nga pulong sang Dios nga ginahatag sa aton kag i-share ina naton sa iban kay ang hambal diri. A merry heart does good like a medicine. Bot silingon kung maayo ikaw, mas maayo imo tagipusoon. Kuan ikaw sa imo kapwa, sa imo isig ka pareho, maayo ikaw, maayo man ang balik sa imo. Okay. Amo na siyang ginahambal bala guys nga what comes around goes around. Kung anong ginhimo nimo sa isig nimo kapareho, posible doble pa dira ang magabalik sa imo nga kaayuhan. So kinahanglan mangin maayo kita sa aton isig kapareho bisan malain pa nga mga pamatasan ang ginapakita nila sa aton. So this morning aton nga pagatun-an ang ginatawag nga finding patterns and sequences. So sa mathematics, hindi lang sila nga algebra lang tanan, hindi lang tanan nga solving lang tanan. Sa diri may ari kita nga matulok lang naton, makita naton ang answer by finding its patterns and sequences. So patterns and sequences, we often need to spot a pattern in order to predict what will happen next. Para mas mahapos sa aton maintindihan, kinahanglan lang naton himuon is to spot a pattern para mabalaan naton or ma-predict kung ano ang sunod nga term or ang next nga pattern. In maths, the correct name for a pattern of numbers is called a sequence. Ang numbers nga may pattern, amo na siya sa mathematics, ginatawag na siya naton nga sequence. Ang sequence is a set of things, usually numbers. Sa mathematics, usually ang patterns or ang sequence, usually numbers that are arranged in order. Buot silingon, there is a systematic order. It's either halin sa increasing order to decreasing order or decreasing to increasing order. Each number in a sequence is called a term. So ang tanan nga number nga ara sa aton sequence, ginatawag na siya either term, pwede siya tawagon element, or pwede man siya tawagon as member of the sequence. The first number in a sequence is sometimes called the first term. So ang pinagid kauna nga number sa sequence naton, ginatawag na siya nga first term. Ang ikaduha, ginatawag nga second term, and so on and so forth, sa kundiin hasta ang aton nga sequence sa kung ikapila nga term. For example, hasta sa 10th term, then 10th term man ang aton last nga term. So for any pattern,
it is important to try to spot what is happening before you can predict the next number. So kinahanglan lang gid naton sa pattern and sequences, mangita lang gid kita sang spot para aton dayon ma-predict kung ano ang next number in a given sequence. The first 2 or 3 numbers is rarely enough to show the full pattern. 4 or 5 numbers are best. So usually, ang ginalantaw gidira naton is ang first term, second term, kag third term. Always naton lantahon ang second kag third. Kay usually sa first kag sa second, hindi na siya dayon naton mabalaan. Lantahon din man naton nga sa second kag sa third term. Kung mag-equal or kung ano dira ang numbers, amo na siya ang ma-predict nga next number. Aton gid lang tawon ang first term kag second term kag third term. So aton na siya karon hibaluon kung paano. Example, 1, 2. What is the next number? What do you think is the next number? So 1, 2. Ang 1 nga anag 2, anong ginhimo? So what's the next number? Okay, 4. Who thought that the next number was 3? Si sino naghambal sa inyo? Una-una, ganyan nagsulod sa pinsar nyo that ang sunod nga number was 3. So, amo na siyang ginhambal naton dito kagina. Lantawon naton ang second term kag ang third term. Kay dira na dayon nimo makita kung ano ang next nga number. Ang 1, nag-2. Ang 2, next nga term, nag-4. So, sa nakita ninyo, 1 times 2 is equal to 2. 2 times 2 is equal to 4. So, amo na siya nga nag-4 ang aton nga next term. So, sa nag-think nga 3 ang sunod nga number, you're wrong. So, what comes next after 4? So, we have 8 tapos 16. Kay 4 times 2 is 8. 8 times 2 is 16. So, what comes next? 16 times 2, 32. 32 times 2, 64. So, amo lang na siya mag-predict. Maspat lang kita sang aton nga pattern. So, patterns and sequences. Look at what is happening from first term to the next. Ariho, halin sa 5, pakadto kay 8. See if that is what is happening for every term. Lantawon naton kung ga plus 3 sa tanan nga term. Sa kaginaya sa aton previous nga presentation, got multiplied by 2 kita kada term. Diri lang tawon naton kung ga plus 3. So 5 plus 3 is equal to 8. Mag plus 3 kita, 8 plus 3 is just 11, which is wrong. So sala nga ma plus 3 kita. So ang 8, ano ang aton i-plus para mag 12? Very good. It should be plus 4. So nakita na naton nga ang pattern plus 3 plus 4. What do you think? Ang next naton nga pattern. Then it is plus 5. Kaya 12 plus 5 is 17. So next is plus 6 because 17 plus 6 is equal to 23. Next is 23 plus 7. May ara kita 30. Then plus 7, ang next naton nga pattern is plus 8. Amo na siya nga ang sugpon dira karon is 30 plus 8. The next term is 38. So nakadepende sa aton nga sequence kung hasta pila ka terms. Example number 1. Find the next 3 numbers in the following sequence. So ang aton nga pangitaon, 3 ang next nga 3 numbers sa aton following sequence. So we have the first term which is 2, the second term which is 5, third term which is 8, the fourth term is 11, the fifth term is 14, and the sixth term is 17. So ang pangitaon naton is ang 7th term, ang 8th term, kag ang aton nga 9th term. So ang himuon dira naton guys, lantawon danay naton ang last nga given nga term. So we have 17. 17 minus 14 is 3. 14 minus 11 is also 3. 11 minus 8 is also 3. 8 minus 5 is also equal to 3.
And 5 minus 2 is also equal to 3. Ang aton ginkuha nga 3, ang tawag sina guys is the common difference. Buot silingon, pila ang common difference between sa duha ka terms. For example, sa first kag second term. So may 3 kita nga common difference. So the common difference is 3. So ang himuon naton, i-add lang naton 3 to the preceding number. Kailan tawa ho? 2 plus 3 is equal to 5. 5 plus 3 is equal to 8. 8 plus 3 is equal to 11. 11 plus 3 is equal to 14. 14 plus 3 is equal to 17. Next, ang imuon lang naton diri sa 17 is add lang kita 3. 17 plus 3 is 20, ari siya. 20 plus 3 is 23. And 23 plus 3 is equal to 26. Therefore, the next three numbers or the next three terms here is 20, 23, and 26. Another example, number 2. Find the next two terms and the following sequence. So, duha na lang ang atong pangitaon. We have, first term is 3, second term is 6, 12th term is 12, fourth term is 24, and the fifth term is 48. Ang aton nga pangitaon is the 6th term and the 7th term. So, same thing, sa dire lang taon danay naton, ang 3 nga nag-6 na siya pagka second term. Ang 6 nga nag-12 pagka second term. Balikan to naton ang sa previous naton nga gin-discuss kagina sa atong previous presentation, magkuha kita or mag-spot kita sang pattern, lantawon naton ang second term kag ang third term. Ang second term naton is 6. Ang third term is 12. What do you think nga nag-6, nagkadto sa dayon sa 12? Ano ang natabo? So it probably ga-add kita 6 or probably naga-multiply kita by 2. So lang taon danay naton, ang first term kag ang second term. Kung mag-add kita 6, 6 plus 6 is 12. Yes, applicable siya sa aton second term kag third term. Is it applicable ayhan sa aton first term kag sa second term? So, hindi. Kay 3 plus 6, dapat 9 dire. So, 6 times 2 is 12. Applicable siya sa second kag sa third term naton. Lantaw naton sa first term kag sa second term. 3 times 2 is equal to 6. Isn't it? Okay. Nakita naton nga gin-satisfy niya ang aton condition. Nga sa second term kag third term, nag-multiply kita by 2. Sa first term kag sa second term, also nag-multiply man kita by 2. That is why, ang finding the common difference will not work in this sequence. Ang sa aton to example number 1, common difference to aton ginpangita. So sa diri naman yung example sa aton sequence, hindi applicable ang pagpangita sang common difference. Instead, ang pangitao naton diri is the common ratio. Usually, magkuha kita common difference, amo na siya ang gina-add naton sa kada term. Magkuha naman kita common ratio, amo naman na siya ang gina-multiply naton sa kada term. So, amo lang na siya ang duhagid naton katandaan sa aton nga finding patterns and sequences. Ang common ratio nga gina-multiply naton sa kada term sa aton sequence kag ang aton nga common difference nga gina-add up naton sa kada term sang aton sequence. Lantawon naton ang aton nga 6th term kag 5th term. 48 divided by 24. So, kabaliktaran lang ni siya kung paano naton kuhaon ang common ratio. Pero para mas hapos, lantawon na lang naton kung anong ginhimo sa aton first term, second term, kag sa third term. Kaya amo na siya ang usually gid nga gina-spot naton kay dira pa lang makakita na kita pattern. Pero ang magkuha ka common ratio, usually ginagamitan gid naton division nga operation. So 48 divided by 24, we have 2. Next is 24 divided by 12, we have also 2. 12 divided by 6 is equal to 2. And 6 divided by 3 is also equal to 2. So, amo na magkuha kita sang common ratio.
Pagkakuha sang common ratio, kung pila ang quotient or ang answer naton, amo na siyang i-multiply naton sa aton kada term. Since the common ratio is 2, simply multiply the preceding number by 2. So pagkakuha sa common ratio, which is 2, i-multiply ta na siya sa kada term sang aton sequence. So ang last given term naton is 48. So ang next term, multiply lang natin siya by 2. So 48 multiplied by 2 is equal to 96. Next, para kwaon natin ang another term, 96 times 2 is equal to 192. So amo lang na siya magkuha kita sang next two terms gamit ang common ratio. Sa previous naton nga example ya, common difference. So the next two terms are 96 and 192. So amo lang na siya guys kasimple kung paano kita mag-spot sang aton nga pattern sa given nga sequence. So I hope na intindihan ang aton discussion sa sining nga adlaw, and for your questions and clarifications, feel free to message me para aton mahatagan sang remediation ang inyo nga queries and problems. So God bless everyone, and for the continuation of our topic, see you na lang sa aton nga next nga video. God bless everyone, and once again, good morning.